40-50 lang takbo, kala mo 120. So pag bumili ng gulong, libre na yung install, libre na rin yung balance. Libre na. Kaya sulit na sulit. Ay, di ko na check yung tire pressure. So ngayon mga katingin, gear up tayo. Gear up pero naka-rubber shoes lang. Naka-rubber shoes lang tayo. Kaya susuot ng riding shoes ngayon dahil malapit na naman ang biyahe natin. So dahil magsisimula na yung build natin sa ZX4RR, ito na yung unang build na gagawin natin. Unahin natin yung gulong. Pinakamaliit kasi yung gulong. So meron kaming parating na track day. So baka matuloy, baka makasama tayo. So unahin natin yung gulong. Tapos bukas, yung pinaka-build na ng mga parts. Ayun, upgrades. Okay, so ganito lang tayo kasi punta tayo sa Caloocan, sa Takara Tires. Tayo bibili ng gulong. So pinamit natin. Side belt bag and set helmet, respect, Kronos, respect. So ngayon di tayo mahirapan mamili ng motor. Diba, maraming pagdala pero di tayo mahirapan kasi decided na tayo. So gagamitin natin yan. Ito syempre yung ZX4RR gagamitin natin. Ayan, medyo masikip lang, sobrang sikip, di ako kasya. Kita ko sa kabila. Syempre siya ipapalitan ng gulong. Kaya so ganito, kahirap discarded kung maraming motor. Kailangan sexy ka, ayan o. Sakto-sakto. Sakto-sakto lang ako. Tapos kita nyo yung parking dito. Kita nyo kung gaano kasiksikan. Ito nga pala yung empty natin. Ito yung isa. Reserved na rin yata ito. Siyempre mag-NLEX tayo para shortcut. Traffic ngayon eh. May cut off kasi sila 5:30 lang. So kailangan pag mag 5:30 makarating tayo doon. Kung hindi na tayo makakapaglagay ng gulong. Problema dito may pila. Ayan, medyo mahaba yung pila. Ayan, pag wala akong RFID pipila ka dito. Wala pa kasi tayong RFID. So sana malagyan na natin ng RFID to. Magkaroon ng time. Alright, okay na. Mag-iingay tayo sa NLEX. Buti nga itong XC Lexus kahit shorty siya, hindi siya punit. So kahit paano, masarap pa rin sa tenga kasi may mga shorty exhaust na talagang kala mo tunog lata or tunog metal. Masarap sa sport bike, may tataguan ka. Pag naked bike kasi wala kang tataguan dun. Dito, mas aerodynamic ka rito. Siyempre pag mas aerodynamic ka, mas matipid sa gas kasi less effort sa power, sa gas, sa throttle. Less effort sa makina na humatak. Sabakan nyo mga katingin ha, paparimap natin to kay Overdrive Moto kasi satisfied tayo dun sa ginawa niya sa R3 natin. Medyo may konti pa siyang delay sa throttle, so malamang ma-fix yun ng remap. So balitaan ko kayo kung maganda pa magpa-stock ECU remap sa ZX4RR. Siyempre papakat-delete natin kay Red Exhaust. Pero ngayon on the way muna tayo sa 10th Avenue Caloocan sa Takara Tires para bumili ng magandang gulong. Actually okay naman yung gulong nitong C4R pero kasi iba yung gulong na pang racetrack. Pwede pang racetrack, makakahiga ka talaga doon. Ito kasi although pwede siyang i-racetrack pero yung lean angle mo may limit lang. Pag na-reach mo yung limit ng lean angle nitong gulong na to, eh delikado. So it's not worth risking. Magkano lang yung gulong, magkano yung pampa-repair ng motor at yung buhay natin. Tapos in the end pagka dumulas, diba, bibili ka rin naman ng gulong. So doon ako na dumiretso ka na sa magandang gulong kaysa mag-aantay ka pa, dudulas ka. Pero kung mga long ride, very good tong gulong ito kasi matagal maubos. So may advantage pa rin yung stock tires ni 4R. Kung di ka naman nagre-race track, okay na yung gulong nito. Very good na itong Dunlop Sport Max. Woohoo! Ganda ng tunog, no? Para siyang ano, F1. Ganda nung pagka-design kasi nila sa headers eh.
nasa headers daw kasi yung secret. Kaya nga, napapaisip ako magpapalit ako ng pull system. Feeling ko magbabago yung tunog niya. Mawawala yung pagka-trumpet like nung F1. So para mas maganda, ipakat delete na lang natin para ma-retain natin yung trumpet sound. So kung familiar kayo sa F1, sa Formula 1 racing, may trumpet sound sila dun because of the headers design. So for sure, iba yung design nung aftermarket headers eh, pag may pull system. Sayang naman yung trumpet design eh. Gustong gusto ko yun eh. Yun yung character niya eh. Tsaka sa cut delete syempre, budget meal, makatipid tayo. Mas mura, hindi hamak yung cut delete kaysa yung sambuong assembly ng headers. I think aabot naman tayo sa cut off kasi 450 pa lang, 530 yung cut off. Ba? Trumpet like. 40-50 lang takbo, kala mo 120. So yun ang magandang pamahay kay 4R. Alam nila yung prices mo, tapos kala nila antulin-tulin mo, diba? Di mo na kailangan i-break yung speed limit eh. Makukuha mo na yung gusto mong scream and adrenaline. Feeling ko tulin ko dun ah. I think dapat diretso na tayo sa Takara. Saan nga ba yung daan dun? Parang dito. Yun, ito yung pwesto nila. Daan dito sa kabila, Baltasar yata. Ito yung Sec Moto Supply, katabi lang pala nila. Yun na kasi maalala eh, kung saan banda yung ano eh. Hanapin na lang natin, nakalimutan ko na kasi, tagal na kasi nun eh. Parang kailangan ko mag-waste. Kalimutan ko na. Huling punta ko dun, ano pa, parang 2021. So hindi ko na maalala. Kailangan hanapin natin dito. Ayun, yun pala. Ayun, tama. Kalahin mo yun, nahanap pa natin oh. Nakita ko yung ano eh, yung gate nila eh, Auto Tires. So 2 years ago pala huling punta ko dito, 2022 pa. So bahala na sila dyan. Kulang paano inaayos to eh, yung parking nila. So ganun pa rin, wala pinagbago. Daming gulong, daming Pirelli oh. Dumami yung stock. Yan, check yung mags kung may gas-gas. So ito yung papalagay natin, SC2 Diablo Super Corsa V3, 120 sa harap, 160 sa likod. Sa pag bumili ng gulong, libre na yung install, libre na rin yung balance. Libre na. Kaya sulit na sulit. So dito, pre-install and pre-balancing. Ayan. Okay. So sulit na sulit no. Kasi mahal din ng ano, pa-balance tsaka installation eh. So dito, expert na sila kasi wala silang ginawa araw-araw kundi mag-install ng gulong. Tapos syempre next natin is linisin natin yung kadena. Nakakaya yung kadena eh. Parang kalawang na may konting kadena. Check. Dapat yung red light natin dito sir. So dito mo na makikita yung manufacturing date. Ayan. Pag 7 July 23. 1 year old pa lang siya. Kaya saglit lang naman magamit to eh. Hey boss, thank you. Salamat. Boss Brad. Special pa yung motor natin oh. So pwede natin kay Kuya Emmanuel yung ating stock tires. Pwede pa yan eh. 2,000 pa lang tinakbo eh. So yun, tapos na yung ating ZX4RR. Andito yung susi natin. Thank you. Shoutout kay GrabShot. Yan. Maniniyot ng Marilaki dati. Andito na siya ngayon kay Takara. Photographer and videographer na siya ngayon. Track day boss. Hi, thank you. Ay, di ko na-check yung tire pressure. Ang taga siguro nito. Dito na pala yung bodega ni ano, Sec. Nakaka-excite. Bago gulong, so abangan nyo naman yung ating next build. Sarap ng feeling, yung alam mong maganda yung gulong mo, meron kang confidence, hindi ka kakabahan sa mga bangkingan, di ba?
Siyempre pampadagdag lakas ng loob yun eh. Pag kinakaba bumaking, mas lalakas ang loob mo. And siyempre, abangan nyo yung ating next transformation kay ZX4RR. Next build natin, dadalhin natin siya kay Garage Point Manila. Magkakaroon siya ng transformation para ready na siya for the race track. Siyempre papalitan natin ng rear set, windscreen na mataas, frame sliders para kung sakali mag-slide meron siyang protection, and kung ano pa yung mga maliliit na items yun, ready na yun. Baka nyo yung next build pa natin dito. So ito maganda kay ZX4RR, kaya mas pinili natin siya over kay R3 kasi makapag expressway ka dahil 400cc siya. Brake check, okay. Break in nga pala yung gulong natin. Excited ako bumangin eh. Ramdam mo talaga yung profile ni Pirelli, yung patulis na profile. Patulis eh. So madali siyang ihiga. Oh, konting ano lang. Kasi iba, yung mga stock tires kasi flat, kaya mas mahirap silang ihiga. Ito konting effort lang oh, mihiga na siya kaagad eh. Oh, grabe no. Ramdam mo talaga. So sa mga nagtataka bakit ako pumili ng Pirelli SC2 Super Corsa, actually yung mga pinagpilian ko is yung Bridgestone Batlux na S23 kasi pwede siya sa street, maganda siya sa wet. Tapos yung Corsa 93 ba yun? N93 maganda rin daw yun eh. Kaya lang in the end naisip ko, konti lang dagdag ko, eh di kunin ko na yung Pirelli para wala na akong iniisip, for peace of mind lang. Pero lahat naman yan magagandang tires. Ang sa akin lang kasi doon ako sa subok ko na dati pa. Pero in the future gusto kong subukan yung mga tires na yan. Hindi naman tayo limited sa tire brands. Kumbaga pwede natin gamitin lahat, subukan natin lahat eh. So sa mga nagtatanong or magtataka bakit hindi ako nag SC1, yung SC1 kasi yun na yung merong race tire compound na merong groove. So hindi siya slick tire, pero para siyang slick tire na nilagyan ng groove. Yun yung SC1 or the SC. Pag SC or SC1 kasi sobrang lambot, so di ba siya pwedeng ilong ride. Kagandahan ng SC2, meron siyang dual compound, halos dual compound siya. Mas matigas-tigas yung gitna niya, kaya pwede mo siyang ilong ride. Yun yung difference nilang dalawa. So yung lifespan nito halos doble, almost lang naman, almost double the lifespan ni SC1. So sa mga namimili ng gulong, nag-iisip ng gulong na para sa inyo, yun po yung mga inputs lang natin. I'm not an expert sa gulong, pero yun lang yung pagkakaalam natin, di ba? So sana lang in the future magkaroon ng gulong na mura at makapit, kasi right now inabot tayo ng mahigit kumulang 22,000, di ba? Masakit-sakit yon, 22,000 yon. So ganoon talaga, nagtaasan yung presyo, inflation, tumaas din yung presyo ng mga gulong, kaya medyo madugo. Pero okay lang, sana tumagal-tagal ng konti bago maubos. At importante ma-enjoy natin yung motor natin, at maging safe tayo sa racetrack, kumapit siya, di ba? So dahil ngayon wala tayong RFID. Dito tayo sa cash lane. Ang cash lane nito ay nasa dulo. Sticker si kuya, sumasali pala ito sa ano, Boss Ironman. Alright, fast draw. Ganda na ang performance, no? Yung profile niya naging ano eh, pointed. Napakasarap gamitin talaga ng 4R, di ba? Wala masyadong vibration eh. Tsaka yung auto blip, napaka smooth. Ang dilim-dilim na, 6:30 pa lang. Grabe naman yan. At dahil rush hour na, traffic na, tupi natin yung side mirror para makasingit-singit. Kaya
para din siyang sport bike na parang street bike. Napakadalang gamitin pang commute. Kaya meron tayong lagayan tank bag dito, just in case pwede tayo mag tank bag. Diba? Motor pa rin talaga eh, no? O, mga sports ka at pwede kang sumingit-singit pa rin sa traffic. Kesa 4 wheels ka na nakasetup na mabilis, wala din, di mo rin magamit eh, diba? Sikip no, di na tayo magkakasya dyan. Dito na tayo sa gilid. So abangan nyo yung ating review sa gulong na ito pag tayo ay nakapag race track na, kung makapit nga ba talaga. Syempre super Corsa yan.